beloved Boss Mike Cervera. Oo. Diba? Ito ang totoong Boss Mike. Diba? Oh, pakinggan ninyo ha. Pakinggan ninyo. Tignan natin at ating himay-himayin yung sasabihin ni Boss Mike. Alam niyo sa totoo lang, isa ito sa nagpa-unlad ng ng SMNI. Kaya lang umalis eh. Hindi siguro kinaya ni Boss Mike eh. 'Di ba? Kaming mga Mike pagka hindi namin kinakaya, lumalayas talaga kami. Oo. Kahit na mahal namin yung trabaho namin. Pero pag mahal namin yung babae, hindi kami umaalis. Eto na, mga kababayan. Oh, match na. Eto na, mga kababayan. Oo, Boss Mike, pasok! Ito kaya, anong masasabi? Naglagan sa kampo ni dating Pangulong Duterte. Kasi ngayon, alam mo, 2 araw na yata ito na lumalabas yung balita na ang idea daw ni Harry Roque, abogado ni Duterte, dapat mayroong magsakripisyo o dapat isakripisyo na isa sa mga akusado yan sa ICC para daw ma-dismiss ang kaso at maisalba si dating Pangulong Duterte. Oh, kakaiba, no? Sino kayo sasalba nila? Si Senador Bato de la Rosa? Kasi narinig ninyo, kailangan daw may magsakripisyo, mga kababayan. Para daw maisalba kung sino man dyan. Baka nga daw si Senator de la Rosa, bigay malabaw. Dahil nga ito di ba, kasama-kasama at naging aso-aso ni dating Pangulong Duterte. Paano ngayon yan? Hindi po pwede. So itong mga ito, nababarimbot na ang utak, kakaisip kung paano ang gagawin na pangangatwiran paraan para may maligtas. Nanganganib pa nga ang ating Vice Presidente, baka mamaya madamay pa. Wag naman sana, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ako'y naniniwala at taos sa aking puso na sana ang maging resulta ay maging papabor sa mga grupo ni Duterte. Diba? Pero mga kababayan, kung wala talaga ang maging pasya o magiging hatol ng International Criminal Court ay hindi pumabor, sorry na lang. Diba? ang pinakamabigat na may mga kaso dyan yung presidente dati at yung dating PNP Director General. So Duterte, Bato de la Rosa ang mayroong mabigat na kaso. At yung iba dyan kung sino pa. Dahil lang, hindi ko rin... Sabihin mo na, baka pwede nang idamay si idol ni, nung kaibigan ko, baka madamay, ha? Hindi ko, sana wag madamay si Bongo, ganyan, di ba? Di ba? Sana wag madamay si Bongo, wag madamay si Sara, di ba? Di bali ng si Bato at saka si dating Presidente Duterte, di ba? Hayaan na natin sila. Pero sana naman, wag nyo na idamay si Bongo, di ba? Si Robin, pwede nyo nasama. Di ba? Wala rin namang kwenta sa Senado Oo, panay lang kamot sa itlog Di ba? Hayaan nyo na. Sino pa? Kasi si Robin, di ba? Gusto niya sumama pagka si Bato daw ay binilanggo. Sasama! Sabi, para sa akin okay na kaysa kamot lang ng kamot ng itlog sa Senado. Di ba? Maintindihan ko sa anong pinanghuhugutan ni Roque sa bakit niya na ipaliwanag yun. Kasi si Roque, alam nyo, magaling yan. Magaling manlaglag yan, hindi halata. Siyempre, yung mga yan, may mga pansariling interes yung mga yan. Siyempre, si Roque, gagawa ng paraan yan. Naiway nga niya from CHR na dating binabatikos ang matandang Duterte, ngayon ay kakampay. Naiway niya, yung pa kaya manlaglag siya. Diba? Pag merong nagsakripisyo, halimbawa, hinahuli dito, dinala doon, magkakaroon ng trial, doon pag mapapakaya daw patunayan na mali
at walang ebidensya ang ICC, so hindi na makukulong yung ibang kasama. Ibig sabihin, hindi na kailangang maaresto pa at hindi na kailangang makakulong kung sino man ang maiiwan. Ang makukulong lang, pansamantala, ay yung isasakripisyo. Wow, ay laglagan nga ito. Sa tingin ba ninyo, papayag si Bato de la Rosa na siyang isakripisyo? Sa tingin ba ninyo, mayroong papayag? Baka isipin ng mga yan, abantay ka muna, ibang bansa yan. Eh kung ako'y akusado at kukulong, i-arestuin ako, dapat sama-sama tayo sa kulungan. Correct! Dapat sama-sama kayo! Oo! Sama nyo na lahat! Sama nyo na si Baste, sama nyo si Polong, sama nyo si Robin, sino pa ba? Sama nyo na si Panelo, sama nyo na si Roque, di ba? Sama nyo na si JC. Wag, kumpare ko yun. Sama nyo ng lahat, wag lang si JC. Oo. Baka magpasa, sasabihin, inutusan lang naman kami. Ito nag-utos, ay di ba, papunta yan sa Pangulo. Command responsibility ang dating. Kaya, hindi ko alam kung ito strategy ni Roque, pero dapat, kaya ako natatawa rin dito, Di ba dapat ang strategy pagdating sa kaso, dapat sa court mo sinasabi yan, on record, hindi sa social media, hindi. Alam mo naman si Roque, di ba, wakirat kunada jay ayamay, jay Ilocos, kunada, di ba, wakirat nga baklita. Di ba? Sabi dito ni old keep going, old school Pinoy, parang DDS yan. Isama nyo na pati yung spiritual. Si Kibuloy, isama nyo na. Di ba? Sino mga Ilocano dyan, di ba? Itong si Roque, parang wakirat na baklita niya. Tama ba yung sabi ko? Lola Sutil, Ustoji, imbaga mo yan? Di na kaya ikikan ni Boss Mike Tabasher. Sad no. Alam nyo kasi yung mga ganyan, mga nagpapaalipin siya mga politiko. Diba? Mga nagpapaalipin, tayo naman kasi, mga kababayan, namulatan na natin diba? Na ang mga Marcos ay totoong mga nagmamalasakit sa ating bansa. Di ba? Wala na tayong magagawa kung hindi nga magiging maganda ang resulta ng panunungkulan ng administrasyong Marcos sa ngayong panahon. Bakit hindi tayo humanap ng iba pagkatapos? Kung wala talaga, pero kung kung papasa naman sa average ninyo ang panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, bakit hindi? Bakit hindi natin ipagpatuloy ang pagsuporta sa kanila, di ba? Kasla ubat manok. Wayne, tingiwat ni Roque. Pudno, awan jacket na Sir Mike. Adan. Ado gamin ti Ilocano ditoy. Sabi ni Freddy. Anyway, tuloy na natin to mga babayan. Boss Mike, shoutout sa lahat ng mga lumagpas sa mga mata ko. Mamaya comment lang ho kayo dyan at pag nakita ko po, alam nyo na. Sa media. Kasi ang media, social media, hindi naman korte. Kahit anong sabihin mo dyan, ala yung effect. Ang epektong masama niyan, pag sinabi mo, malalaman ng korte, malalaman ng kalaban mo, defense counsel, o kung ang tawag niyan, prosecutor, doon sa iyong plano, na isakripisyong isa, para patunayan na yung isang yan, wala namang matibay na ebidensya, so pag na-dismiss yan, dismiss na lahat. Mukhang akala yata ni Roque, ang korte sa ICC para lang korte sa Quiapo o korte sa Pilipinas. Na pwedeng ganun-ganun lang. Siyempre ang ICC, gusto nila kung sino ang lahat na akusado, nasa kanilang hawak nilang kaso, gusto nila lahat ma-aresto. Pag may na-aresto isa, gusto nila arestuhin niya kung ilan yan. Correct. Ang style ni Roque, dapat daw mayroong isang magsakripisyo. Sino nga yun? Pangalanan mo para malaman natin kung sino sa palagay mo at malaman natin kung papayag yung isasakripisyo mo. Kakaiba rin strategy yan. Ang purpose nga, inuulit ko, kapag ka daw minasakripisyong isa at nagkaroon ng pagkatrial, kasi ang paniwala ni Roque madidismiss. So pag nasakripisyong isa, nakakulong doon at na-dismiss, dismiss na lahat. Hindi na daw. Teka muna, paano kung hindi na-dismiss? Diba? Paano kung hindi na-dismiss? Naloko na. Kung si Bato yung nakakulong doon, habang buhay si Bato doon.
'Di ba? Kung gaano katagal yung kanyang bubunuing parusa doon, di nakakulong si Bato doon. Naloko na. Oo. Bakit hindi niyo sabihin na aminin na lang ni Roque lahat 'yan para siya na lang magsakripisyo? Naloko na. 'Di ba? Para na sa gano'n, total naman panatiko sila na sinasabi nila na ang dating Presidente Duterte ay naniniwala sila. Abay, sakripisyo na nila yung buhay nila. 'Di ba? Magpakulong. Baka naman, isipin na lang ni Roque na marerehab siya na para pumayat. Alam niyo 'yon, yung rehabilitasyon ng mga matataba para pumayat, magpakulong. Marilu Bednarek, shout out po. Marcos loyalist from Germany. Yo. 'Di ba? Manawagan tayo dahil mahal na mahal yun naman si dating Presidente Duterte. Kami rin naman. Oo. Baka naman kayo na magsakripisyo. Pakulong niyo yung sarili niyo, aminin niyo na lahat na kayo ang may kagagawan ng lahat. Di maliligtas na si dating Pangulong Duterte niyan. 'Di ba? Puro kayo lang salita, puro lang kayo dakdak, puro lang kayo turo kung sino isasakripisyo nyo, abay wala. Siyempre sasama loob ng mga yan. Si Bato takot na takot niyang makulong yan dahil hindi na raw niya makikita yung mga apo niya. 'Di ba? Paano na? Naloko na. Filipino vlog, shout out kabsat. Opo, Emily Vasquez. 'Di ba si Robin Padilla sasama daw? Yun na nga. Sasama. Boss Nilda. Sasama yan si Robin. Pag daw nakulong si Bato, di dalawa. Yun, tama. Alam niyo yun naman yung mga politiko Minsan sasabihin lang na sasabihin pero hindi naman gagawin Pag nandyan na, wala na di ba? Naloko na. Boss Mike, tuloy mo na nga. Alam mo yung mga sabagay, ganyan talaga pag naiipit na, pag wala nang alam niyo na, 'di ba? Wala nang magagawa. Yun yung sinasabi ko sa inyo, nababarimbot na yung utak nila kung ano yung pwede nilang gawin. Alam niyo, una kita niyo nagtawag si dating Pangulong Duterte ng kung ano-ano, gusto awayin ng mga militar yung ating Kongreso. 'Di ba? Gusto nila na pababain si Presidente Marcos para nang sa ganun pumalit si Sara. Kasi nga mga boss, wala na. Wala na. Nandito si Banat Boy, shout out. Seven Samurai. Alam nyo, kahit ito sila Banat Boy, kahit binabanatan ako na itong mga to mahal ko pa rin yung mga yan. Hindi ako nagtatanim na sama ng loob. Ganon. Dapat Mr. President, dating Presidente Duterte, dapat gano'n. Huwag kayo naknampating na yan, Di ba? Ako kung anong pinanghuhugutan. Kayo, mga abogado at mga nakakaintindi sa International Court. Ganun ba talaga? Kahit dito sa ating korte sa Pilipinas, ganun ba talaga? Kung 5 ang suspect, akusado, isa lang mahuli, at yung iba hindi na, magtatago, tapos malidismiss ang kaso ba ng huli, ganun ba yan? Parang usapang kanto lang ito Ano ba pinanghuhugutan ni Harry Roque dito? Nakakatawang. Hindi ko maintindihan kung seryoso. Baka kaya si Senador Bato ngayon, nabalita ko, parang nag-iiba yata ang statement. Parang nagiging ililigtas yung sarili. Mga kababayan, ililigtas yung sarili. Sabi ni Banat Boy, Boss Mike, di ako bumabanat sa iyo. I made the fuck and nananatili yun. Yun! Sabi ko naman daw sa mga ito, di ba? Nakita nyo ba akong gumante? Hindi. Alam nyo, ginagaya ko lang si Pangulong Bongbong Marcos na kapag ako'y binato, minamahal ko. Di ba? Kasi tatahimik lang ako. At darating naman yung panahon na ma-realize nyo, pag hindi na kayo nagpe-fentanyl, abay, isa pala ako mabuting kaibigan at tao. Di ba? Banat Boy? Di ba? Yun. Shoutout sa lahat. Naku, napakabilis na ng nag-comment Boss B, yun. Marilu. Boss Marilu. Lens Eden Vlog, shout out. Eto na. So yun na nga mga kababayan. Ano ba nangyayari kay Bato? Nag-iiba na rin na sinasabi. Nilalaglag niya na rin si Duterte, di ba? Nung sinabi na meron nga daw nakita siya sa data, sa listahan
ng PIDEA na nandoon daw yung pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos na nagdodroga. Pero nung tinanong nga si Bato, sabi wala daw. 'Di ba? Sabi ni Jobel Sunday, Italy, happy heart sa lahat. Akala ko si Sam Melby ang nagsalita. Ikaw pala, boss. Talaga naman, talaga. Bakit pa? Ang daming nagsasabi na kamukha ko si Sam Melby. Mas pogi ako dun eh. Ay talaga, oo. Wag ganon. Wag ganon. Nakakaya naman kay Sam. Oo. Nakakahiya. Swerte na magiging jowa ko. Jen Kohi, shout out. Boss Wilfred. Yun. Eto na mga kababayan. So nilaglag na, di ba? Hindi nyo ba napapansin? Si Bongo tahimik. Tahimik. Walang sinasabi, di ba? Tahimik lang. Ganon, di ba? Ganon ang ginagawa niya. Siguro, dumidistansya din ng para hindi nga madamay dito sa usapin. Tandaan ninyo, ang nakaupo ngayon ay Marcos. Marcos ang nakaupo ngayon. Sila ang makapangyarihan. Sila ang nandiyan dyan ngayon. Kung kayo, nung panahon ni dating Presidente Duterte, tahimik ang mga Marcos. Eto, sisingit ko lang. Isisingit ko lang, mga kababayan. Sinasabi ng mga iba, ng mga ibang hindi nakakaunawa. Ha, mga kababayan, ha? Sinasabi ng mga hindi nakakaunawa. Oo, ha? Eto na. Ano ba? Sabi nila, utang na loob ng mga Marcoses kung bakit nalibing si dating President Marcos Sr. sa mga Duterte. Hindi nila inisip itong sinasabi ni dating Presidente Duterte. Ano sabi ni Presidente Duterte? Wala akong nagsuporta ng pira. Kung wala si Amy, wala ako panggastos. Natandaan niyo yan? Sino nakakatanda? Press 1! Sino nakakatanda nung sinabi niya sa kanyang isang event, nando doon si Amy sa harapan, ano sabi niya? Walang ibang nagsuporta ng pira si Amy. Ayan, alam nyo, di ba? Alam nyo. Gusto ko lamang sabihin, lamang ang may alam. Alam nyo, ha? Ayan, ang daming one, di ba? Ngayon, mga kababayan, ayan, pati si Pilipina Vlog, alam niya. Mga kababayan, eto, ha? Eto. Eto na ngayon, mga kababayan. Sa mga nagsasabi na utang na loob, umamin si dating Pangulong Duterte na may utang na loob siya sa mga Marcos, lalong-lalo na kay Amy. Ha? Sabi ni Judy Basco, unforgettable speech yan ni PRRD. Tama, di ba? Ngayon, sa mga nagsasabi utang na loob naman ng mga Marcos, yung pagpapalibing kay dating Pangulong Duterte. Isipin nyo. Isipin na lang natin bayad utang. Utang na loob. Kaya napalibing, di ba? So ngayon, kung bayad yun o quits na, bawi na. Alam nyo kasi ang mga politiko, yung mga matatalinong tao na hindi ako kasali, ha. Mabait lang ako. Di ba? Iba ang mga pinag-uusapan niyan, di ba? Iba ang pinag-uusapan ng mga yan. Sige, ganito, kulang ka ng ERAP, kulang ka ng ANDA, kulang ka ng pondo. Meron ako dito, marami. Pero pag nanalo ka, ha, alam mo na, syempre, isa lang naman ang hiling ko. Palibing nyo na yung tatay ko. Total naman bayani naman. At marami naman talaga mga Pilipino gusto na malibing. Di ba? Ngayon nalibing, mga kababayan. Dahil,
pinagbigyan yung kagustuhan ni Manang Aimee. Yung hiling. Kumbaga, parang ano ba? Bartery? Alam niyo yung bartery? Palitan ng kalakal, di ba? O yung taga Batangas, hindi, yung taga Pangasinan magdadala ng isang sakong saba. O yung mga taga ano naman, taga Ilocos magdadala ng isang sakong bawang. Palit. Ganon ang bartery, di ba? Oh. Ito naman, nangyari kay maaaring ito ay kasunduan ng magkabilang panig para naman matapos na. Pero alam nyo, no, okay naman na yung pagkakakulong ni dating Pangulong Marcos sa himlayan ng mga bayani. Di ba? Okay na yun. Oh. Tuloy na natin si Boss Mike. Boss Mike. Ha. No. Super quits talaga. Silang nga ang maingay sa utang na loob na yan. And Marcos tahimik lang, di ba? Hindi naman nang galing sa mga Marcos yung utang na loob nila na yan, kundi kay Digong din na madaldal. Pasalamat sila naging presidente si Digong. Kung hindi, walang 51 billion si Pulong. Oo nga. Alam mo, may punto to ha. May punto. Di ba? Sabi ni Angel Virus, tayo may utang sa mga Marcos. Dati siyang sundalo. Nakipaglaban sa mga Hapon kasama ng lolo ko. Alam nyo na. Di ba? Yun yung mga kababayan eh. Kwento nga ng lolo ko dyan. Magaling daw talaga, matalino. Ewan ko sa lolo nyo. Kung ano kwento. Di ba? 51, regalo lang. Nino, ni Digong. Tuloy na tayo sa topic. Nawawala ako sa topic dahil sa inyo eh. Pila ng Malacanang, ganun ba? Parang galaglagan na sila. Di ba si Roque, unang nilaglag ni Panelo? Dahil sabi ni Panelo, hindi naman tumawag sa iyong Pangulo, fake news ka. Kita nyo, di ba? Si Roque, tandaan nyo, balimbing yan. Sabi ko, nako, balimbing yan. Balimbing si Roque. Tandaan nyo. Baka mamaya meron ng gumagapang dyan. Mag-ingat kayo dyan, ha? Oy. Digong. Sara. Bato. Ay, mag-iingat kayo. Ako. Delikado. Kung ako sa inyo yun, ngayon pa lang, sibakin nyo na. Itapon nyo na. Ganon. Di ba? Balimbing nga eh. Bahala kayo. Baka yan ang sa inyo, laglag sa inyo. Sabi ni PBBM lang malakas tapos wag daw unahin ang Mindanao. Pero may 51 billion. Diba? Eto tama yung sinasabi ni ni Percy Lapid. Iba ang ginagawa sa sinasabi. Iba yung sinasabi niya sa ginagawa niya. Yaan si Digong. Si Digong nyo. Oo. Diba? Kala ni Roque parang barangay lang. Oo nga. Diba? Sabi ng malditang lola ko, kala niya, talaga? Baka naman di pa kayo nakakapag-share. Nod lang kayo dyan. Diba? Oo. Pero Boss Mike, history speak for itself. Maski malaki utang na loob ng Duterte noon kay Apo Lakay pa. Sa bagay, alam nyo naman kasi, kahit naman si Presidente Marcos, yung mabait talaga eh. Pero yun, mabait talaga. Talagang noon pa man namamahagi na ng mga lupa yan. Baka nakakalimutan ni Duterte na ang Mindanao, napakaraming Ilocano dyan. Bakit? Kasi yung mga nakatiwangwang na lupa dyan ay pinamahagi ng mga Marcos sa mga nandoon, sa mga Pangasinan, La Union, Ilocos na walang masaka. Dahil ang mga Ilocano, masisipag yan magsaka. Di ba? Walang nakakakilala sa Duterte kung hindi siya inintroduce ng mga Marcos. Totoo yun. Alam mo may punto to. Gusto ko yung punto ni Narcisa Oliveros. Boss, pakishare na nga ito. Di ba? Ang galing eh. Sabihin mo, manood din dito yung iyong jowa.
Shared na sa timeline ko, Boss Mike, sabi ni Judy Basco. Yun! Nung panahon ni Marcos, hindi tayo kumakain ng bituka ng manok at paa ng manok kasi napakamura nga. Isda at so totoo yun. Oo, dami. Yan ang totoo, sabi pa ng lolo at lola ko. Sa totoo lang ho. Sa totoo, napakamura eh. 10 piso lang ang tompok eh. Tapos sisiraan pa ng mga dilawan nun eh. Tulad ng ginagawa nila ngayon. Ang bagong dilawan ay ang grupo ng mga Duterte. Mga kababayan. Oo, sila na ngayon ang bagong dilawan. Tapusin ko na to, gabi na. Kasi sana nga biniro, kaya kakailan lang din. Tumawag daw sa kanya ang Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, at nagtatanong, napakaramdam daw niya, mahuhuli na siya. So, ini-expose sa media ni Roque. Abay, sumagot si Panelo. Hindi naman totoo yan, fake news yan. Dahil hindi naman daw tumawag ang si Duterte. Kay Roque, naloko na. Yan ang mga kwentong palagay ko. Kailangan yata, kayong mga DDS, i-advise. Diba? Naloko. Nagsisinungaling na si Roque. Sinungaling! Sinungaling! Diba? Yan. Napakasinungaling pala ni ng lola nyo. Diba panay ang live no? Ganon yun eh, diba? Dahil ganito pala ang mga nangyari. Ito palang si Pangulong Duterte, nakapasok na mga ICC, huhuli na si Pangulong Duterte. Ganon eh, no? Ganon ang ganon, diba? Anyway. Yung inyong amo, yung idol nyo. Si Duterte, palagi ko, magpalit siya ng abogado. Pagka ganito ang galaw ng mga abogado niya, delikado. Delikado. Parehas tayo na sinabi. Tokayo, idol, manager, amo, Panginoon. Sinungaling si Roque, sabi ni Bossing Kuhi. Oo nga, di ba? Sabi ni Ms. Perez, correct. Di ba? Kung ako, talagang na to tatanggalin ko kagad yan. Kung ako lang si dating Pangulong Duterte, sibak agad yan. Napakasinungaling Alam niyo naman ang sinungaling. Pag sinungaling, walang maidudulot na magaling yan. Di ba? Mandaraya. Ang mga sinungaling ay mandaraya. Kapag sinungaling, naku, huwag niyo nang papaniniwalaan yan. Pag nagsinungaling ng isa yan, naku, Diyos ko, huwag niyo nang paniniwalaan. Ang sinungaling na tao, likas yan. Hindi na mababago yan. Nagiging rapper ako dito. Alak lang pating. Flip-top na lang kaya tayo. Di ba? Amunin ko kaya si Roque, flip-top. Flip-top lang Siyempre, hindi naman tayo maalam sa batas. Pinag-aralan niya yon. Pero kung hahamunin niya ako, pagalingan maggupit. Hindi ko siya urungan. Di ba? Syokdo lang, ubusin ko yung buhok niya. Di ba? Ganon yun. Inaral ko kung paano magpaganda ng tao. Kung paano magpaganda ng buhok. Di ba? Kung labanan, batas, sorry tayo doon. Talo tayo doon, di ba? Talo tayo. Flip-top na lang. Total naman, mabilis din siya magsalita. Di ba? Mabilis siya magsalita si Roque. Di bilisan ko rin magsalita. Ganon lang yun. Ito, seryoso ako Seryoso ako. Background, please. Ano ba magandang background ito? Babagsak ang ekonomiya. Kung kayo ay talagang mga nagmamahal sa dating Pangulo, ikaw, Roque, ikaw, sino ba? Bongo, ikaw, Panelo, sino pa dyan? Sa mga sol-sol dyan, isama nyo na yung dating Speaker Alvarez. Kung talagang mahal nyo yung matanda, pagpahingayin nyo na. Naglingkod na at naging presidente na. Tama na, mamahinga na. Hayaan na ang bagong administrasyon para naman, sila ang maglingkod. Kung yung mga nagawa niya noon, hindi naman nawawala kung meron. Ngayon, mga kababayan, ang nangyayari ngayon kasi ay talagang hanapan ng butas. Siyempre, hindi naman papayag yung mga tao na naniniwala sa administrasyon at makagobyerno, hindi papayag yan ng mga yan na basta-basta na lang tanggalin ang Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang posisyon. Magulo yan. Iniisip nyo. Yung sinasabi nyo kasing gulo na laging bukang bibig ninyo, mga kababayan, kayo yung, itong mga grupo na to, kayo yung gumagawa ng gulo.
hindi ho ang administrasyong Marcos na kailanman na hindi nga ho yan nagsalita ng kahit na anong masama laban sa inyo maliban sa fentanyl. Diba? Yan yun na pang-korte, nilalabas sa media. Nilalabas sa social media, dinig na dinig at alam ng kalaban kung ano ang diskarte. Alam mo sa korte, labanan ng ebidensya. Diskartihan niya kung paano ma-establish ang ebidensya at paano ma-establish ang iyong argumento. Itong nangyayari ngayon, ini-expose sa media at sa social media, tapos yan ang i-apply niya sa korte, bukong-buko. Oo nga, di ba? Siyempre, lahat ng mga katwiran mo, sasabihin mo na sa social media, di ang mangyayari niya mga kababayan, alam na kung paano targetin at gawan ng atake para masunog yung mga katwiran nyo. Ngangay! Di ba? Lutang na lutang ang diskarte niya, basang-basa ng kalaban. Wow, good luck na lang sa inyo. Tingnan natin kung ano mangyayari. Again, inuulit ko, sino ang magsasakripisyo? Sino ang isasakripisyo? Abangan ng mga balitang yan. Sunod na ating pag-usapan, ito na po. Kanina lang o kahapon, kausap ko sa telebisyon si Mayor Janice Digamo, Mayor ng Pamplona. Negros, yung asawa po nung pinatay ng Governor Digamo. Masaya sila sa nangyayari. Tuloy daw yung mga kaso, tapos sila nga may court decision, nire-revoke na, kakansilahin na ang pasaporte ni dating Congressman Arnoldo Tevez. At willing daw siya na makipag face-to-face pagharap na sa korte ng trial. Kasi nga po, until now, ang paniniwala ni Mrs. Digamo, si dating Congressman Tevez ang mastermind sa pagpatay sa kanyang asawa sa loob ng kanyang bahay. Mag-iisang taon na ang nakakalipas. Tingnan nyo yung mga grupo na ito, no, mga kababayan. Talagang tinatakasan nila yung kanilang mga kasalanan, no? Tingnan nyo si Bantag. Abay, hindi pa rin lumilitaw. Si Tevez, hindi pa rin lumilitaw. Pero alam nyo, nakakalungkot dito. Maraming mga vlogger dito, yung mga kapatid nating vlogger na kumakampi dyan. Alam nyo, takasan nyo yung ating batas. Di pa, pang-iinsulto. Pang-iinsulto sa ating saligang batas yan. Diba? Yung mga pinaggagawa nyo, gawa-gawa kayo ng krimen, dahil marami kayong pera, dahil marami na kayong na-dengkwat, abay, ang gagawin ninyo, dadalhin nyo sa ibang bansa. Pero yun yung pera natin dito, abay, ginagastos sa ibang bansa. Kung di ba naman mga walang ya talaga, no? Hindi nyo na, kung kayo'y wala talagang kasalanan, abay, harapin ninyo. Abay, sa totoo lang mas bumibilib pa ako kay Dilima ngayon Di ba? Si Dilima, nagpakulong. Si Trillanes, nagpakulong. Hindi nila tinakbuhan yung kanilang inaakusang mga kasalanan. Bakit etong mga ito nagsisipagtakbuhan? Di ba? So, yan daw magandang development dahil aasa silang makakauwi na sa lalong madaling panahon. Hindi na pwede magtago sa labas kasi walang pasaporte. Pag wala kang pasaporte, hindi ka pwede mag-travel kahit saan. At kung saan man nandoon si Tevez ngayon, hindi rin yan pwedeng magtagal doon. Dahil yung gobyerno, kung saan siya nandoon, doon makikipag-ugnayan ang Department of Foreign Affairs ng Pilipinas. Para sabihin kansilado ng passport niya, so, tutulong yun para hulihin, ipa-deport o pabalik sa Pilipinas. Yun ang ikinatutuwa ng mga Digamo. Sana daw magtuloy-tuloy na ang kanilang makuha hustisya or justice, katarungan. Ganyan sa malagim na nangyaring masakit sa loob ng kanyang pamamahay noong nakaraang taon. Yun, no? Mga kababayan, katatapos lang ng eleksyon nga noon, nung talagang minasakir kasama yung si Digamo nga. 'Di ba? Na gobernador yata 'yon. Ayun, pinagpapatay nila. 'Di ba? Pinagpapatay nila. Ngayon, pagka nakansila nga naman yung passport, di na makakabiyahe. Ang problema, baka naman mamaya may ibang pasaporte yan. Diba? Tingin ko merong ibang pasaporte yan, Boss Mike. Gagamitin niya, ibang pasaporte niya. Pupunta ng kung saan ibang bansa, diba? Pwede yun. Gagamit ka ng ibang pasaporte. Yung pasaporte niya, na isa, na yun, yung pangalan niya Tevez, yun, pwedeng kansilahin. Baka mamaya meron pa tayong hindi nalalaman na ibang pasaporte yan na ginawa doon sa ibang bansa.
Alam nyo naman, basta pera ang lumakad, okay yan. Marami hong gumagawa ng ganyan, mga kababayan. Kaya siguro malakas ang loob. Kung sakali man na mapauwi, baka pwedeng itali muna natin dun sa luneta at kumutos ang gustong kumutos. Kumonyat ang gustong kumonyat. Mauuna daw si Rain at saka si Maria Luisa na kukonyat. Ha? Tatargetin yung noo. Si Maria Luisa doon sa batok. Oo. Diba? O, si Wilma Malabanan doon daw sa tuktok. Oo. Oh, 'di ba? Si malditang lola, isang sampal lang sa kaliwa. Oh, pero pagka ginanahan siya pati kanan. Talay. Ang lupit talaga, so abangan natin. Although parang dinadaan yata sa kung ano, parang hindi yata gaano nababahala si Tevez kung saan man siya nandoon. Abangan natin. At ang sabi ho ni Mayor De Magamo, tuloy-tuloy na po at nakaprepare na sila sa mga nakapile na rin ng kaso, may mga warrant of arrest, kung ano daw po yung mga kasong yan. Marami illegal possession of firearms, saka yung krimen na pagpatay at iba pa, sila ho ay okay naman daw. Ramdam nilang ang hustisya ay gumagalaw dahan-dahan. Hindi nga lang ho talaga madali, pero dahan-dahan. Yun naman ang inaasahan nila. Good morning, good afternoon, good evening sa mga taga Negros Oriental. Yun! Yun na nga mga kababayan, So, ayun, ano po masasabi ninyo sa ating talakayan ngayong gabi? Talaga naman balikan lang natin, talagang nilalaglag na nga daw itong mga Duterte netong si Roque at maging si Bato ay umiiwas-iwas na rin, parang parang teka muna. Madadamay ako. Mahal ko mga apo ko. Ganon Ayoko, malalayo ako. Nako. Lalaki ang mga apo ko na walang lolo. Di ba? Si Bongo, tahimik. Yayangga lang si Bongo. Ganon lang. Di ba? Galing ni Bongo. Bahala kayo dyan. Makulong kayo. Bahala kayo dyan. Di ba? Isa pa, si Kibuloy. Kibs! Pa-stopin mo na to. Sabihin mo lang naman ng gano'n, Stop! Pwede na. Stop na yan. Gagalit si Nilo Pasco. Parang galit na galit to. Sabi dito, mga halimo, mga pamilyang Duterte. Oo nga. Di ba? Tawa lang ng tawa si Boss Jingkoy. Ewan ko dyan. Kung sino tayo. Sipain na lang daw ni malditang lola ayaw sampalin. Kayo mga kababayan, ano sa tingin ninyo yung maaaring mangyari? Muli! Mike Cervera po, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.